Ngayon naman po ay ating pag-aralan ang one-point perspective. Sa one-point perspective ay magkakaroon na po ng volume yung object. Gawa muna po tayo ng horizon. Ang horizon po ay eye level. Katumbas po yan ng level ng ating mata, ng ating paningin. Ano mga sangkap ng paggawa ng perspective? Kailangan po ay meron tayong vanishing point. Dito po nag-assume po ako dyan ng vanishing point. Gumawa po ako ng rectangle. Yung rectangle na yan, i-connect lang po natin yan sa vanishing point na ginawa natin para magkaroon po ng volume. Ayan po. Yung balian ng width ng box, magiging box na po siya kasi meron na siyang volume. I-assume natin na yan ang width. Yung vanishing point, i-connect po natin yung mga parts ng cube na yan. Yung simple na square or rectangle ay mayroon na pong volume dahil po sa perspective. Sa perspective na yan, makikita mo po ang kita yung top view niya kasi kung mapapansin nyo ay nasa right side yung vanishing point, kaya kita yung right side view niya pati yung top view. Dito naman po ay ang vanishing point ay nasa gitna. Assume din natin yung parehas lang po ang box na ginamit natin, yung rectangle na ginamit natin, yun din po ating gagamitin. Pinroject ko lang po para sa one point perspective yung horizontal line tsaka vertical line, yun lang po ang gagamitin at tsaka ang vanishing point. Connect po ang lines, imaginary lines. Yan ang imaginary lines. Yan yung laman ng cube. Kikita po natin yan kung yung bali yan para ma-distinguish natin yung kung gaano kakapal yung cube. Imaginary line po ang tawag dyan. Same rectangle pa rin po ang ating ginamit, pero kung papansinin na po natin, dito ko kukunin ang vanishing point sa kabila, sa left side. Connect po natin yan, project po natin yan sa vanishing point. Yan, makikita magkakaroon siya ng volume. Same pa rin po yung sukat na ginamit natin, pero dito po mapapansin mo dahil nasa left side yung vanishing point niya, ang parts naman ng left side na niya ang makikita at ang top view, kasi nga ang horizon po natin ay nasa itaas. Ang horizon po ay kahit saan po natin ilagay, pwedeng sa gitna, depende po yan sa gusto nating figure. Yan ang imaginary line. Ngayon po yung horizon na yan ay i-assume na natin na nasa ilalim naman po. Kumbaga sa titingnan naman natin kung ano magiging view. Tandaan po natin ang vanishing point ay ang contrast yan sa paningin. Kung bali yan ang tingin sa kabila, yung sa drawing naman natin, yun naman ang makikita. I-assume din natin yung square na yan. Project po natin yung mga lines na nakadikit sa vanishing point. Yan, makikita po natin yung square, magkakaroon na rin po ng volume. Kita naman po dahil nasa ilalim po ang horizon, ang makikita naman po ay yung bottom part niya, tsaka yung dahil nasa right side yung vanishing point,
Yung right side naman ang makikita. Ganyan po. Kita yung bottom tsaka yung left, yung right side nya. Ito naman sa gitna ang balancing point, ang nasa gitna, pero nasa ilalim ang horizon. Halos pares bali ang gagawin po natin ilayo po natin ang balancing point dito ko nilagay sa mas favor sa right side. Makikita mo po magbabago po ang angulo, pero same figure din po ang ginamit natin, yung square na yan. Ibang volume naman po ang kalalabasan niya kasi mas favor po ang balancing point sa right side, kaya iba naman po ang kalalabasan. Mayroon din siyang similarity sa una, kaya lang kasi makikita mo nasa parehas ang balancing point ay nasa right side. Itong yung pangatlong figure na yan, itry po ninyo na sa left side nyo naman po ilagay ang balancing point, pero nakasakay din siya sa horizon sa ilalim. Tingnan po natin, exercise po natin, practice po tayo.